Mga kaibigan at mga mahilig sa kasaysayan, maligayang pagbabalik sa Kasaysayan Vibe. Bilang isang historiador na patuloy na sumusuri sa mga komplikadong hidwaang militar at politikal ng daigdig, may isang partikular na lamat na umiral ng higit sa 1,300 taon sa loob ng mundo ng Islam. Ang malalim na hidwaang ito ay hindi nagsimula dahil sa pag-aagawan sa langis. At lalong hindi ito nagsimula sa mga makabagong digmang proxy na nakikita natin sa mga balita tungkol sa Iraq, Syria o Yemen. Ang pinag-ugatan nito ay nagsimula sa isang sandali ng matinding kawalan at kalungkutan noong pumanaw ang Propeta Muhammad. At ang buong pamayanan ng mga Muslim ay biglaang naharap sa isang napakabigat at nakamamatay na katanungan tungkol sa pamumuno at estratehiya. Sino ang susunod na mamumuno sa kanilang mabilis na lumalawak na puwersa? Ito ay isang katanungan na tila nakabaon na sa malayong nakaraan. Ngunit sa paglipas ng panahon ay nagbukas ng pinto para sa mga madugong digmaang sibil, mga magkakatunggaling imperyo at isang permanenteng pagkahati. Kapag naririnig natin ang mga salitang Sunni at Shia sa kasalukuyang panahon, ang unang pumapasok sa isipan ng karamihan ay ang walang katapusang serya ng mga armadong labanan, mga krisis sa geopolitika, at ang matinding tensyon sa pagitan ng mga bansang tulad ng Iran at Saudi Arabia. Naisip natin ang mga guho sa mga lungsod ng gitnang silangan at ang pag-usbong ng mga armadong paksyon. Ngunit bilang mga mag-aaral ng kasaysayang militar, kung titingnan lamang natin ang kwentong ito bilang isang simpleng teolohikal na pagtatalo o isang digmaang panrelihiyon, tuluyan nating makakaligtaan ang tunay at pinakamalalim na ugat ng sigalot na ito. Sapagkat ang lamat sa pagitan ng Sunni at Shia ay hindi nagsimula sa isang tuyot na debate tungkol sa mga ritual o doktrina. Nagsimula ito bilang isang napakalaking krisis politikal at estratehiko sa loob ng isang pamayanang nag-uumpisa pa lamang magtayo ng isang estado. Ang pangunahing issue ay ang pagkontrol sa kapangyarihan at ang direksyon ng sandatahang lakas ng Islam pagkatapos mawala ang kanilang kaisa-isang pinuno. Bumalik tayo sa taong 632, 632 AD. Ito ang taon kung kailan pumanaw ang Propeta Muhammad. Para sa batang pamayanan ng mga Muslim sa Arabian Peninsula, ang pangyayaring ito ay hindi lamang isang napakalaking kawalan sa aspetong espiritual, ito ay isang napakatinding pagyanig sa kanilang istrukturang politikal at militar. Sa buong panahon ng kanyang buhay, si Muhammad ay hindi lamang gumanap bilang isang sugo ng relihiyon, siya rin ang mismong punong commander ng kanilang mga hukbo, ang nag-iisang tagapamagitan sa mga nag-aaway na tribo, ang pinakamataas na hukom, at ang arkitekto ng kanilang lumalawak na alyansa. Kaya nang siya ay bawian ng buhay ng walang malinaw na tagapagmana ng kanyang posisyong politikal, ang tanong na bumalot sa buong rehiyon ay nakakabingi. Sino ang may sapat na autoridad at kakayahan upang pamunuan ang hukbo at ang estado? Ang kawalan ng pinuno ay lumikha ng isang tinatawag na power vacuum o kakulangan sa sentro ng kapangyarihan, isang sitwasyon na sa kasaysayang militar ay palaging nauuwi sa pag-aagawan. Ang pamayanang Islamiko noong panahong iyon ay napapaligiran ng mga imperyong Byzantine at sasanid mga higanteng puwersang militar na anumang oras ay maaaring samantalahin ng kahinaan ng mga Arabo. Ang pagpili ng susunod na pinuno ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang mamumuno sa mga panalangin, kundi kung sino ang magdedesisyon kung saan ipapadala ang mga hukbo, paano hahatiin ang mga nasamsam sa digmaan, at paano ipagtatanggol ang mga hangganan ng Medina at Mecca. Ang tensyon ay mabilis na tumaas dahil ang iba't ibang pangkat sa loob ng komunidad ay may magkakaibang pananaw kung paano dapat piliin ang susunod na pinakamataas na commander. Ang desisyong ito ang magiging batayan ng lahat ng estratehiyang geopolitikal ng umuusbong na imperyong Islamiko sa mga susunod na siglo. Dito nagsimulang mahati ang mga opinyon. Ang unang malaking pangkat ay naniniwala sa konsepto ng tradisyonal na pagpili ng mga Arabo batay sa kanyang karanasan, kakayahan sa pamumuno at ang pagkakaisa ng mga nakatatanda sa lipunan. Ayon sa pananaw na ito, si Abu Bakar, isang matalik na kaibigan at isa sa mga pinakaunang tagasunod ng propeta, ang pinakaangkop na kandidato. Dahil dito siya ay pinili at naging unang kalif ang terminong ginamit para sa kahalili ng propeta sa aspeto ng pamumunong politikal at militar ng pamayanang Islamiko. Ngunit mayroong isang pangkat na may ganap na magkaibang pananaw tungkol sa pagiging lehitimo ng kapangyarihan. Naniniwala sila na ang karapatang mamuno ay dapat manatili sa loob ng pamilya at dugo ng propeta. Ang kanilang kandidato ay si Ali.
ang pinsan at manugang ni Muhammad na isang magiting na mandirigma na nagpakita ng tapang sa maraming labanan tulad ng Badar at Khaybar. Mula sa pananaw na ito, ang pagiging lehitimo ng isang pinuno ay nagmumula sa banal na pagpili at dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat. Mula sa napakahalagang sangandaang ito sa kasaysayan, ang mga binhi ng paghihiwalay ay tuluyan ng naitanim sa lupa. Ang pangkat na sumuporta sa pagpili ng pinuno sa pamamagitan ng pinagkasunduan ng komunidad ay kalaunang nakilala bilang mga Sunni. Sa kabilang banda, ang pangkat na nanindigan na si Ali at ang kanyang mga inapo ang tanging may lehitimong karapatan sa trono ng kapangyarihan ay nakilala bilang mga Shia. Mahalagang maunawaan sa puntong ito na ang mga pangalang ito ay hindi pa kumakatawan sa magkahiwalay na relihiyon kundi mga paksyong politikal at militar na may magkaibang estratehiya sa pamamahala. Ang isang malaking pagkakamali ng mga modernong nag-oobserba ay ang isipin na agad-agad naging dalawang magkaibang relihiyon ang Sunni at Shia. Sa mga unang dekada pagkatapos ng pagpanaw ng propeta, ang hidwaang ito ay mas maihahalin tulad sa isang matinding krisis sa politika at paghahanay ng militar. Ito ay isang pagtatalo kung sino ang may karapatang humawak sa pambansang yaman, sino ang mag-uutos sa mga general ng hukbo at sino ang magtatakda ng mga batas ng Estado. Pareho silang nananalangin sa iisang direksyon, nagbabasa ng iisang banal na aklat at naniniwala sa iisang Diyos. Ngunit ang kasaysayan ay may isang napakabagsik na katangian. Ang mga lamat sa politika, lalo na kung may kinalaman sa dugo at kapangyarihan, kapag pinabayaan at lumipas ang maraming henerasyon, ay unti-unting nagiging bahagi ng kolektibong alaala. Ang mga alaalang ito ay tumitigas, nagiging pagkakakilanlan na babalutan ng teolohiya hanggang sa maging isang malalim na bangin na naghahati sa isang buong sibilisasyon. Sa ilalim ng unang tatlong kalif, sina Abu Bakar, Umar at Uthman, ang Estado ng Islam ay nakaranas ng isa sa pinakamabilis at pinakamalawak na pagpapalawak ng militar sa buong kasaysayan ng tao. Ang mga hukbong Arabo ay sumalakay mula sa disyerto at matagumpay na pinabagsak ang matandang imperyo ng Sasanid sa Persya at inagaw ang malalaking teritoryo mula sa imperyong Byzantine tulad ng Syria at Ehipto. Sa panahong ito ng matinding tagumpay militar, ang isyu ng pamumuno ay tila pansamantalang naisantabi dahil ang lahat ay nakatuon sa pagpapalawak ng mga hangganan at pag-angkin ng mga kayamanan. Ngunit sa ilalim ng ibabaw ng mga tagumpay na ito, ang tensyon tungkol sa lehitimong tagapagmana ay patuloy na kumukulo. Ang mga tagasunod ni Ali ay nanatiling tapat sa paniniwala na ang kapangyarihan ay ninakaw mula sa tamang linya ng dugo. Ang kalipunang ito ng hinanakit ay naghihintay lamang ng isang mitsa upang sumabog sa isang bukas na pag-aaklas. Ang mitsang iyon ay nag-alab ng pinaslang ang ikatlong kalif na si Uthman ng mga rebelding sundalo. Sa gitna ng matinding kaguluhan at pagkakawatak-watak, si Ali ay sa wakas inihayag bilang ika-4 na kalif. Para sa kanyang mga tagasunod, ito ang matagal na nilang hinihintay na pagbabalik ng kapangyarihan sa tamang kamay. Ngunit sa halip na magbukas ng isang yugto ng kapayapaan at pagkakaisa, ang pamumuno ni Ali ay naging simula ng tinatawag sa kasaysayan ng Islam na unang fitna o ang unang digmaang sibil. Ang imperyo ay napakalaki na at ang mga gobernador sa iba't ibang probinsya ay nakapag-ipon na ng kani-kanilang mga tapat na hukbo at kayamanan. Ang pag-akyat ni Ali sa kapangyarihan ay hindi kinilala ng lahat, lalo na ng mga maimpluwensyang angkan na nakinabang sa mga naunang administrasyon. Ang sandatahang lakas ng Islam ay nagsimulang mahati. At ang mga sandata na dati ay nakatutok sa mga dayuhang imperyo ay unti-unting itinutok sa kapwa nila Muslim. Ang pinakamalaking banta sa kapangyarihan ni Ali ay nagmula sa rehiyon ng Levant. Si Muawiyah, ang napakalakas na gobernador ng Syria at kamag-anak ng pinaslang na si Uthman, ay tumangging kilalanin ang otoridad ni Ali. Si Muawiyah ay isang napakatalinong estratehiko. Meron siyang hawak na isang malaki, disiplinado at mayamang hukbo sa Syria na naging bihasa sa pakikipaglaban sa mga hangganan ng Byzantine. Ang hidwaan sa pagitan ni Ali at Muawiyah ay hindi na lamang isang simpleng pagtatalo sa teolohiya. Ito ay isang bukas na digmaan para sa kontrol ng pinakamalaking imperyo sa buong mundo noong panahong iyon. Ang sagupaan ng kanilang mga hukbo, partikular na sa labanan sa Siffin, ay nagmarka ng isang malagim na yugto kung saan ang mga taktika ng militar at panlilinlang sa politika ay ginamit upang sirain ang pagkakaisa ng komunidad. Ang labanang ito ay hindi nagbunga ng malinaw na panalo, kundi isang mapait na pagkakahati na lalo pang nagpalalim sa sugat. Ang madugong tapatan ni Ali at Muawiyah ay sumasalamin sa isang mas malaki at mas malalim na katanungan tungkol sa estratehiya ng pamamahala sa isang imperyo.
Ang pamayanan ba ng Islam ay patuloy na pamumunuan sa pamamagitan ng diwa ng pagpili, konsultasyon at moralidad na itinatag ng propeta? O ang kapangyarihan ba ay unti-unting magiging isang pragmatikong sistema ng dinastiya, katulad ng mga imperyong Byzantine at Sassanid na pinalitan nila? Ang pagpaslang kay Ali ng isang ekstremistang grupo ay tuluyang nagpabagsak sa balanse ng kapangyarihan. Wala nang naging hadlang kay Muawiyah. Ginamit niya ang kanyang makapangyarihang hukbo at yamang politikal upang itatag ang dinastiyang Umayyad, ang isa sa mga pinakauna at pinakamakapangyarihang imperyong militar sa kasaysayan ng Islam. Ang kabisera ng kapangyarihan ay inilipat mula sa mga banal na lungsod ng Arabia patungo sa Damascus sa Syria, isang malinaw na senyales na ang politika at lakas militar ang mangingibabaw. Mula sa puntong ito, ang posisyon ng kalif ay tuluyan ng nagbago ng hugis. Hindi na ito isang posisyon na ibinibigay sa pinakakarapat-dapat o sa pinakamalapit sa propeta. Naging isa na itong trono na ipinapasa mula sa ama patungo sa anak, isang monarkiyang militar na binabantayan ng mga espada at sibat ng mga tapat na sundalo. Para sa maraming taga-suporta ng pamilya ni Ali, ang pagbabagong ito ay isang tahasang pagtataksil sa orihinal na diwa ng Islam. Sa kanilang mga mata, ang isang pamayanan na dating nakatayo sa pundasyon ng katarungan, pagkakapantay-pantay at moralidad ay napalitan ng isang malamig at brutal na makinarya ng kapangyarihang politikal, ang pakiramdam ng pagiging isinantabi, ang pakiramdam na ang lehitimong karapatan ay ninakaw ng mga mapang-aping puwersa, ay nagsimulang bumaon ng malalim sa kaisipan at kultura ng mga Shia. Ang hinanakit na ito ay naghihintay na lamang muli ng isang pagkakataon upang sumabog. Ngunit ang pinakamatinding kaganapan na nagsemento sa lamat ng Sunni at Shia at ginawa itong isang walang hanggang sugat sa kasaysayan ay naganap sa Karbala noong taong 686 na lang AD. Nang ipasa ni Muawiyah ang kapangyarihan sa kanyang anak na si Yazid, tahasan itong tinutulan ni Hussein, ang anak ni Ali at apong propeta Muhammad. Si Hussein ay tumangging magbigay ng panunumpa ng katapatan sa isang pinuno na nakita niyang tiwali at hindi karapat-dapat. Bilang isang estratehikong hakbang, nagpasya si Hussein na maglakbay patungong Kufa sa Iraq, kung saan inakala niyang may malaking suportang militar na naghihintay sa kanya. Ngunit ang intelihensya ng militar ng Umayyad ay mabilis at walang awa. Bago pa man makarating si Hussein sa Kufa, napigilan na ang pag-aalsa doon. At si Hussein, kasama ang kanyang maliit na grupo ng pamilya at mga tapat na tagasunod, ay naiwang mag-isa sa mainit na disyerto ng Iraq, sa Karbala. Ang sitwasyong militar ay ganap na pabor sa estado. Si Hussein ay walang malaking hukbo, walang mga makinarya sa pagkubkob at walang linya ng supply. Sa kabilang banda, ang hukbo ng Umayyad na ipinadala ni Yazid ay binubuo ng libu-libong armadong sundalo, mga kabalyero at mga mamamana. Ang taktika ng hukbo ng Umayyad ay simple ngunit malupit. Kinubkob nila ang kampo ni Hussein at pinutol ang kanilang akses sa kalapit na ilog Euphrates. Sa loob ng ilang araw, ang maliit na grupo ni Hussein, kabilang ang mga kababaihan at bata, ay nagdusa sa matinding uhaw sa gitna ng nakapapasong init ng disyerto. Ito ay isang klasikong taktika ng pagkubkob na idinisenyo upang pilitin ang kaaway na sumuko nang hindi na kailangang lumaban ng malapitan. Ngunit si Hussein, sa kabila ng imposibleng sitwasyon, ay tumangging isuko ang kanyang prinsipyo at ang pagiging lehitimo ng kanyang angkan sa mga taong itinuturing niyang mga mapang-api. Nang magsimula ang huling pag-atake, hindi ito naging isang pantay na labanan kundi isang walang awang masaker. Ang maliit na puwersa ni Hussein ay pinulbos ng napakalaking bilang ng mga sundalo ng Umayyad. Isa-isang bumagsak ang mga kasamahan at kapamilya ni Hussein, hanggang sa siya na lamang ang natira bago tuluyang pinaslang at pinugutan ng ulo. Mula sa pananaw ng taktika ng imperyo, ang Karbala ay isang mabilis at matagumpay na operasyong militar upang durugin ang isang rebelyon bago pa man ito lumaki. Ngunit mula sa pananaw ng epekto nito sa psikolohiya at kasaysayan, ito ang pinakamalaking pagkakamali ng dinastiyang Umayyad. Ang brutalidad ng pagpatay sa mismong apo ng propeta ay nagdulot ng malawakang galit. Ang Karbala ay naging isang walang kamatayang simbolo na nagbigay ng apoy sa kilusang Shia. Ang pisikal na pagkatalo sa labanan ay naging isang napakalakas na espiritual at politikal na tagumpay na hindi mabubura ng panahon. Para sa mga Shia, ang Karbala ay hindi lamang isang simpleng tala ng pagkatalo sa kasaysayang militar. Ito ay naging pangunahing haligi ng kanilang pagkakakilanlan. Ito ang pinakamataas na simbolo ng sakripisyo, ng katarungang dinurog ng makamundong kapangyarihan at ng mga taong nasa tama na buong tapang na humarap sa isang napakalaking makinarya ng Estado nang hindi sumusuko.
Si Hussein ay naging sentral na figura ng katapatan, pamighati at walang hanggang paglaban sa pang-aapi. Ang trahedyang ito ay inaalala taon-taon sa pamamagitan ng ritual ng Aso. Para sa mga Shia, ang Ashura ay hindi lamang isang relihiyosong seremonya. Ito ay isang buhay na alaala ng isang makasaysayang kawalang katarungan. Ang bawat pag-iyak at paghampas sa dibdib ay isang pagpapanibago ng kanilang panata na hindi nila kailanman tatanggapin ang pamumuno ng mga hindi lehitimo. Ang Karbala naging emosyonal na makina na nagpasulong sa revolusyonaryong diwa ng Shia sa mga susunod na siglo. Mula sa mga buhangin ng Karbala, bumuo ang Shia ng isang napaka-espesyal na kaisipan, ang sikolohiya ng isang komunidad na inagawan ng kanilang karapatang mamuno na nakasaksi sa pagpaslang sa mga itinuturing nilang lehitimong tagapagmana at patuloy na naghihintay sa pagbabalik ng tunay na katarungan. Sa estratehiyang politikal, ang pagiging minorya at ang patuloy na pag-uusig mula sa mga namumunong imperyo ay nagtulak sa mga Shia na bumuo ng mga lihim na network at mga kilusang underground. Naging mahusay sila sa pag-oorganisa sa labas ng paningin ng Estado. Para sa kanila, ang kasaysayan ay hindi isang saradong aklat ng mga nakalipas na pangyayari kundi isang sariwang sugat na patuloy na nagdurugo sa kasalukuyan. Ang bawat pinuno ng Estado na hindi mula sa linya ni Ali ay itinuturing na nag-okupa lamang sa trono. Ang kaisipang ito ng paglaban at paghihintay ay magiging isang napakadelikadong sandata kapag nahaluan ng sapat na puwersang militar at pagkakataon habang ang Shia ay naghubog ng kanilang pagkakakilanlan sa paligid ng paglaban at pagiging martir. Ang Sunni naman ay naging nangingibabaw na mayorya sa buong mundo ng Islam. Sila ang naging arkitekto ng mga dambuhalang imperyo. Matapos ang pagbagsak na Umayyad, sumunod ang imperyong Abbasid na nagdala sa Islam sa ginintuang panahon nito. Ang kapaligiran ng Sunni ay nakatuon sa pagpapalakas ng makinarya ng Estado, pamamahala at pagpapanatili ng malalaking nakatayong hukbo. Dahil silang may hawak ng kapangyarihan at ng malalaking teritoryo, ang pangunahing estratehiya ng Sunni ay ang pagpapanatili ng kaayusan, katatagan at pagkakaisa ng malawak na komunidad. Binuo nila ang mga komplikadong sistema ng batas o jurisprudence, nagtatag ng mga institusyon ng mga eskolar at pinagtibay ang urian ng pamamahala na nakasentro sa isang malakas na kalif. Sa isang imperyong sumasakop mula Espanya hanggang India, ang katatagang politikal ang pinakamahalagang sandata. Kung susumahin natin sa madaling salita, ang pagkakaiba ng Sunni at Shia ay hindi lamang nakasalalay sa kung paano sila magdasal o umunawa ng teolohiya. Ang tunay na pagkakaiba nila ay nakaugat sa kanilang magkasalungat na alaala sa kasaysayan. Lumaki ang tradisyon ng Sunni sa isang kapaligiran ng panalo, imperyo, batas, malalaking hukbo at kaayusan ng lipunan. Ang kanilang pananaw ay nakatutok sa pragmatismo at pagpapanatili ng establisimento. Sa kabilang banda, ang tradisyon ng Shia ay nahubog sa alaala ng pagiging minorya, sa karanasan ng pagkawala, sa pag-aalay ng buhay sa Karbala, at sa paninindigan ng kanilang lehitimong karapatan ay tahasang inagaw. Ang isang panig ay nagpapahalaga sa pragmatikong katatagan ng Estado at ng pangkalahatang komunidad ng mga Muslim upang maiwasan ang digmaang sibil. Ang kabilang panig naman ay nagpapahalaga sa kadalisayan ng pamumuno na nagmumula sa pamilya ng propeta sa mga imam at sa hindi matitinag na paninindigan para sa katarungan. Ngunit bilang mga masusing sumusuri sa kasaysayan, kailangan nating linawin ang isang mahalagang punto. Hindi isang buong bloke o monolith ang Sunni at hindi rin iisa ang kulay ng Shia. Ang estratehiya at paniniwala sa loob ng mga pangkat na ito ay may sarili ring mga pagkakahati. Sa loob ng Islamikong Sunni, mayroong iba't ibang paaralan ng batas sa militar at sibil tulad ng Hanafi, Maliki, Shafi'i at Hanbali na may magkakaibang interpretasyon sa pamamahala. Sa loob naman ng Shia, may mga sangay tulad ng 12er Shia na siyang mayorya sa Iran ngayon, ang Ismaili, at ang Zaidi na makikita sa kasalukuyang Yemen. Ang mga pagkakaibang ito ay nagpapatunay na ang kasaysayan at estratehiyang politikal ng Islam ay napakakomplikado. Ang modernong media ay madalas na pinapasimple ang mga balita sa pamamagitan ng paggawa ng salaysay na Sunni laban sa Shia, ngunit sa katotohanan, ang mga alyansang militar at politikal ay madalas na tumatawid sa mga linyang ito batay sa interes ng mga estado. Ang susunod na pinakamalaking pagbabago sa estratehiya at geopolitika ay naganap noong ika-16 na siglo sa 16th century. Sa rehiyon ng Persia, na kilala ngayon bilang Iran, umusbong ang imperyong Safavid. Ang dinastiyang ito ang gumawa ng isang hakbang na tuluyang nagbago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ginawa nilang opisyal na relihiyon at batayan ng Estado ang Shia Islam.
Ito ay isang napakabigat na kaganapan sa kasaysayan. Bago ang panahong ito, ang mga pamayan ng Shia ay kalimitang umiiral bilang mga minorya na nakakalat sa ilalim ng pamumuno ng mga imperyong Sunni, madalas na tinatago ang kanilang mga paniniwala upang makaiwas sa panganib. Ngunit sa ilalim ng makapangyarihang hukbo ng Safavid, ang Shia ay naging pangunahing haligi ng isang dambuhalang imperyo. Hindi na lamang ito isang kwento ng pamighati at paglaban mula sa ilalim. Naging isa na itong pambansang ideolohiya na may hawak na espada, kanyon at kakayahang makipagdigma sa mga kapwa-imperyo. Sa pag-usbong ng Safavid sa silangan, nakaharap nila sa kanluran ng isa sa pinakamakapangyarihang makinarya ng militar sa kasaysayan, ang Imperyong Ottoman. Ang mga Ottoman ay ang mga kampeyon ng kapangyarihang Sunni na may kontrol sa napakalawak na teritoryo mula sa Europa hanggang gitnang silangan. Dahil dito ang rampa ng hidwaan sa pagitan ng Sunni at Shia ay umakyat sa isang ganap na bagong antas, ang antas ng geopolitika at digmaan ng mga imperyo. Kinatawan ng mga Ottoman ang supremasya ng Sunni, habang kinatawan naman ng Safavid ang kapangyarihan ng Shia. Ang matinding kompetisyon sa pagitan ng dalawang higanteng ito ay hindi lamang nakasentro sa kung sino ang may tamang interpretasyon ng relihiyon. Ito ay isang madugong labanan para sa pagkontrol sa mga teritoryo, mga estratehikong ruta ng kalakalan, impluwensya sa rehiyon at ang mismong titulo bilang pangunahing kapangyarihan sa buong daigdig ng Islam. Ang mga estratehikong sagupaan sa pagitan ng Ottoman at Safavid, partikular na ang sikat na labanan sa Chaldira noong 1514, ay nagtatag ng mga permanenteng hangganan militar na hanggang ngayon ay nakikita natin sa makabagong mapa ng gitnang silangan. Sa labanang ito, ginamit ng mga Ottoman ang kanilang superior na teknolohiya sa artilerya at baril laban sa mga tradisyonal na kabalyero ng Safavid na nagresulta sa isang mapait na pagkatalo para sa panig ng Persya. Ang mga digmaang ito ang humubog sa kasalukuyang hugis ng rehiyon. Ang Iran ay tuluyang naging sentro ng kapangyarihang Shia. Samantala maraming mga lupain gaya ng Iraq, Lebanon, Bahrain, Yemen at Syria ang naging mga estratehikong buffer zones o mga lugar ng salpukan. Ang mga rehiyong ito ay nagdadala ng napakakomplikadong kasaysayan ng demografiya ng Sunni at Shia na lalo pang pinagulo ng iba't ibang salik tulad ng katapatan sa tribo, hidwang etniko, panghihimasok ng mga kolonyalistang bansa at ang pagtuklas ng langis. Sa pagpasok natin sa modernong panahon, partikular na pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, bumagsak ang mga matatandang imperyo. Ang Imperyong Ottoman ay nabuwag at pinalitan ng mga bagong bansa na iginuhit ang mga hangganan ng mga puwersang kolonyal ng Britanya at Pransya. Ngunit kahit na nagbago ang mga pangalan ng mga bansa at ang uri ng kanilang mga pamahalaan, ang lumang sigalot sa pagitan ng Sunni at Shia ay hindi kailanman naglaho. Bagkus, nagsuot lamang ito ng panibagong baluti. Sa halip na ito ay maging simpleng kwento tungkol sa kung sino ang lehitimong kalif o imam o sagupaan ng mga sinaunang dinastiya, ito ay naging isang makabagong kwento tungkol sa nasyonalismo, pagtatanggol sa mga pambansang hangganan, pagkontrol sa mga likas na yaman, at ang laro ng mga makapangyarihang bansa upang palawakin ang kanilang impluensya sa pamamagitan ng mga digmaang proxy sa buong rehiyon. Ang susunod na malaking lindol sa estratehiyang militar ng gitnang silangan ay ang Rebolusyong Islamiko sa Iran noong taong 1979. Ang rebolusyong ito ay tuluyang nagpabagsak sa monarkiya na sinusuportahan ng mga kanluraning bansa at nagtatag ng isang teokratikong republika ng Islam na pinamumunuan ng mga klerikong Shia. Ang bagong pamahalaan sa Tehran ay hindi lamang nakatuon sa kanilang sariling bansa. Mayroon silang malinaw na layunin na i-export ang kanilang revolusyonaryong ideolohiya at maging pangunahing impluensya sa buong rehiyon. Ginamit nila ang makasaysayang damdamin ng paglaban sa pang-aapi upang magbigay ng pondo, armas at pagsasanay sa iba't ibang militanteng grupo sa labas ng kanilang mga hangganan. Ang pagbangon ng isang agresibo at revolusyonaryong estadong Shia ay nagdulot ng malaking pangamba sa mga karatig bansang pinamumunuan ng mga Sunni at ito nagtakda ng entablado para sa makabagong malamig na digmaan sa gitnang silangan. Sa kabilang dulo ng rehiyon, ang Saudi Arabia, isang napakayamang bansa at isang matibay na kapangyarihang Sunni na may espesyal na katayuan bilang tagapag-alaga ng dalawang pinakabanal na lungsod ng Islam, ay nakitang ambisyon ng Iran bilang isang direktang banta sa kanilang pambansang seguridad at pamumuno. Upang ipagtanggol ang kanilang posisyon, gumamit din sila ng kanilang yaman mula sa langis upang pondohan ang mga puwersang militar at pulitikal na tapat sa kanila. Mula sa puntong ito, ang mabigat na kompetisyon sa pagitan ng Saudi Arabia at Iran ay madalas na sinusuri sa pamamagitan ng lente ng hidwaang Sunni at Shia.
Ngunit bilang mga analista ng estratehiya, kung sasabihin natin na ito ay isa lamang relihiyosong labanan, masyado natin itong pinapasimple. Sa ilalim ng mga retorika ng relihiyon ay ang matinding labanan para sa pagkontrol sa pandaigdigang presyo ng langis, seguridad ng mga daanan ng barko, impluwensyang militar, at paghahanap ng mga internasyonal na kaalyado. Tingnan natin ang Iraq bilang isang napakalinaw na halimbawa ng pag-uugnay ng relihiyon at taktika sa politika. Ang Iraq ay isang bansa kung saan ang mayorya ng populasyon ay mga Shia, ngunit sa napakahabang panahon, ang kapangyarihang militar at pampolitika ay nasa kamay ng isang gobyernong Sunni, partikular sa ilalim ng rehimeng diktatorial ni Saddam Hussein. Matapos mapatalsik si Saddam Hussein dahil sa panghihimasok ng mga puwersang militar ng Amerika noong 2003, ang buong balanse ng kapangyarihan ay biglaang nabaligtad. Ang mayoryang Shia ay kinuha ang kontrol ng gobyerno at militar, habang ang mga Sunni na dating nasa kapangyarihan ay biglang naging mga laylayan ng lipunan. Ang biglaang pagbabagong ito ay lumikha ng panibagong mga rebelyon, mga armadong pag-aaklas at nagbigay ng espasyo para sa pagpasok ng mga ekstremistang grupo. Ang Iraq ay naging isang madugong laboratorio kung saan ang lumang hidwaan ay ginamit upang mag-agawan sa kontrol ng isang nawasak na estado. Ang Syria naman ay nagpapakita ng isang naiba, ngunit kasing komplikadong sitwasyon sa estratehiyang militar. Dito, ang pamahalaan at ang mga nangungunang general ng militar ay nagmumula sa minoryang Alawite, isang sekta na may malalim na kasaysayan at koneksyon sa Shia Islam. Sa kabilang banda, ang pinakamalaking bahagi ng populasyon ng bansa ay mga Sunni. Nang magsimula ang digmaang sibil, ang hidwaan ay mabilis na nag-ibang anyo at nahaluan ng tensyong panreliyon. Ang pamahalaang Syrian ay nakatanggap ng matinding suportang militar, mga sundalo at armas mula sa Iran at mga kaalyadong puwersa nito. Samantala, ang mga rebeldeng Sunni ay nakatanggap naman ng pondo at suporta mula sa mga bansang mayorya ng Sunni at iba pang dayuhang puwersa. Muli, ang relihiyon ay ginamit bilang isang watawat upang mangalap ng mga mandirigma at pagtakpan ang tunay na labanan para sa teritoryo at kaligtasan ng rehimen. Sa Yaman, ang salaysay na ipinaparating sa atin ng media ay kadalasang nakasentro sa labanan sa pagitan ng kilusang Houthi na may kaugnayan sa sangay ng Zaidi Shia at sinusuportahan umano ng Iran at ng koalisyong militar na pinangungunahan ng Saudi Arabia na sumusuporta sa gobyerno. Ngunit kung susuriin natin ang mga taktikal na mapa at ang kasaysayan ng bansa, ang krisis sa Yemen ay hindi lamang tungkol sa relihiyon. Ito ay resulta ng matinding kahirapan, ang kawalan ng pantay na pamamahagi ng yaman, mga malalalim na hidwaan sa pagitan ng mga tribo sa Hilaga at Timog, at ang tuluyang pagbagsak ng mga institusyon ng Estado. Ang panghihimasok ng mga makapangyarihang bansa sa labas at ang paggamit ng mga makabagong armas tulad ng mga drone at airstrikes ay lalo lamang nagpalala sa isang lokal na digmaang sibil na ginawang isa pang madugong arena ng labanan sa pagitan ng dalawang malalaking bloke sa rehiyon. Kaya naman, kapag may narinig kayong nagsasabi na ang gitnang silangan ay magulo lamang dahil patuloy na nag-aaway ang mga Sunni at Shia, kailangan nating maging lubos na maingat bilang mga mag-aaral ng kasaysayan. Ang pangungusap na yan ay magandang pakinggan dahil simple at madaling intindihin, ngunit wala itong sapat na lalim upang ipaliwanag ang katotohanan sa larangan ng digmaan. Ang pagkakakilanlang Sunni at Shia ay tunay na isang malakas na linya ng paghahati. Meron itong mga alaala, matitinding emosyon, makapangyarihang mga simbolo, at ang kakayahang magpakilos ng libu-libong tao. Ngunit sa modernong estratehiya, ang mga digmaan ay bihirang sumiklab dahil lamang sa pagkakaiba sa teolohiya. Ang mga digmaan ay sumasabog kapag ang relihiyosong pagkakakilanlan ay hinaluan ng pag-aagawan sa kapangyarihan ng Estado, daloy ng pera, supply ng mga armas, kontrol sa mga minahan ng langis, at ang walang katapusang ambisyon ng mga pandaigdigang imperyo. Ang pinakamahalagang bagay na dapat nating pagnilayan mula sa mahabang pagsusuring ito ay ito. Ang isang simpleng katanungan tungkol sa kung sino ang hahalili sa posisyon ng commander pagkatapos ng taong 632 ay tuluyang lumampas sa sarili nitong panahon. Noong simula, ito isang estratehikong tanong lamang kung sino ang may kakayahang mamuno sa pamayanan at hukbo pagkatapos pumanaw ng propeta. Ngunit sa paglipas ng higit sa 1,300 taon, ang katanungang iyon ay nagbagong anyo. Naging isa itong alaala ng kasaysayan na naging mga doktrina at batas, na naging pagkakakilanlan ng mga sibilisasyon, na naging batayan ng politika ng mga dambuhalang imperyo, at hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na nagbibigay ng gasolina sa mga krisis, hidwaan at labanang militar sa makabagong mundo.
Ang kasaysayan ng Sunni at Shia sa makatuwid ay hindi isang simpleng kwento tungkol sa dalawang grupo ng tao na likas na magkaaway mula pa noong una. Ito ay isang masalimuot na kwento tungkol sa kung paano ang kapangyarihang politikal at ang malalim na paniniwala ay maaaring magkabuhol-buhol. Ito ay isang babala sa estratehiya kung paano ang isang maliit na lamat sa politika, kung hindi bibigyan ng sapat na lunas at kasunduan, ay maaaring lumaki at maging isang napakalaking bangin na naghihiwalay sa mga sibilisasyon. Ito ang kwento ng madugong buhangin ng Karbala, ng pagbangon at pagbagsak ng mga imperyo tulad ng Iran, Ottoman at ng mga modernong hidwaan sa Saudi Arabia, Iraq, Syria at Yemen. At higit sa lahat, ito ay kwento ng walang awang laro ng kapangyarihan kung saan ang mga ordinaryong mamamayan ang madalas na nagbabayad ng pinakamataas na halaga sa pamamagitan ng kanilang buhay at kinabukasan. Kung lilingunin natin ang kabuuan ng kasaysayang ito, malinaw nating makikita na ang Sunni at Shia ay hindi lamang nagkakaiba sa ilang mga ritual, sa pagdarasal o sa pamamaraan ng pag-unawa sa mga teksto. Dala-dala nila sa kanilang mga balikat ang bigat ng dalawang magkaibang alaala ng kasaysayan. Ang isang panig ay mahigpit na nakatali sa tradisyon ng mayorya, ang pagpapatupad ng batas, at ang pagpapanatili ng pangkalahatang kaayusan at estratehikong katatagan ng komunidad. Ang kabilang panig naman ay mahigpit na nakakapit sa pamilya ng propeta, sa banal na papel ng mga imam, at sa hindi malilimutang alaala ng pagkamartir at isang katarungang ipinagkait. Kapag ang mga malalalim na alaalang ito ay sinalubong ng mga ambisyong politikal at militar ng mga lider ng Estado, maaari itong magamit bilang isang napakalakas na puwersa upang pag-isahin ng isang bansa, ngunit maaari rin itong maging isang mapanirang sandata upang maghasik ng pagkakahati. At iyan ang eksaktong dahilan kung bakit, kung nais nating tunay na maunawaan ang estratehiya at kaguluhan sa gitnang silangan ngayon, hindi tayo maaaring tumingin lamang sa mapa ng mga minahan ng langis, sa direksyon ng mga missiles o sa mga opisyal na alyansang militar ng mga bansa. Kailangan nating lumingon pabalik sa isang napakalayong sandali sa kasaysayan, sa isang desyerto noong ika-7 siglo, kung saan ang isang pamayanan ng mga mandirigma at mananampalataya ay nawalan ng kanilang pinakadakilang pinuno. Sa gitna ng katahimikan at kalungkutan, isang tila simpleng katanungan ang umalingaw-ngaw. Sino ang may lehitimong karapatan at kakayahan upang gabayan ang hukbo at ang komunidad pagkatapos ng propeta? Ang katanungang iyon ang nagbukas ng kahon ni Pandora na humubog sa lahat ng digmaan at kapayapaan sa rehiyong ito. Ang nakakabinging katanungang iyon ay hindi pa rin tunay na naglalaho. Nagbabago lamang ito ng anyo sa paglipas ng bawat siglo, mula sa mga tola sa Arabia, sa mga palasyo ng Damascus and Baghdad, sa mga larangan ng digmaan sa Chaldiran, hanggang sa mga kalsada ng Baghdad, Damascus at Sanaa sa kasalukuyang panahon. Ang anino ng hidwaang iyon ay patuloy na sumasaklaw sa bawat desisyong militar at politikal sa rehiyon. Ang mga sandata ay naging mas makabago. Mula sa mga espada ay naging mga drone at ballistic missiles, ngunit ang mga emosyon, ang mga alaala at ang pag-aagawan para sa pagiging lehitimo ay nananatiling pareho. Sa huli, ang pag-aaral ng kasaysayang militar ng rehiyong ito ay ang pag-aaral kung paano ang nakaraan ay patuloy na nakikipagdigma sa kasalukuyan. Bilang mga mag-aaral ng estratehiya, nararapat nating tandaan na walang salaysay na itim at puti lamang. Ang bawat panig sa mahabang hidwang ito ay may kanya-kanyang bayani, sariling mga martir at sariling mga general na nagtanggol sa kanilang paniniwala. Ang pag-unawa sa kalaliman ng sigalot ng Sunni at Shia ay nagbibigay sa atin ng isang mahalagang aral na ang pinakamatibay na sandata sa anumang digmaan ay hindi ang mga baril o kanyon, kundi ang mga kwento at alaala na itinatanim sa isipan ng mga henerasyon. Ang kasaysayan ay hindi nangyayari sa isang vacuum. Ito ay isang patuloy na reaksyon. Hanggat ang mga alaalang ito ay ginagamit ng mga puwersang politikal para sa kanilang sariling interes, ang lamat na nagsimula noong taong 632 ay patuloy na magiging isang aktibong fault line sa geopolitika ng mundo. Tungkulin natin bilang mga mapanuring individual na huwag magpadala sa mga mababaw na pagsusuri. Kapag nakakita tayo ng mga balita tungkol sa pag-atake ng militar o paggalaw ng mga tropa sa gitnang silangan, alalahanin natin ang mga aral ng Karbala, ang mga ambisyon ng mga imperyong Ottoman at Safavid, at ang pragmatikong laro ng kapangyarihan ng mga modernong estado. Sa paggawa nito, hindi lamang natin inaaral ang nakaraan, kundi ginagawa natin itong isang kasangkapan upang makita ang katotohanan sa likod ng mga propaganda.
Ang kasaysayan ng militar ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang nanalo sa labanan, kundi kung bakit sila lumaban at paano ang resulta ng labanang iyon ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kasalukuyan. Kaya't sa susunod na makarinig kayo tungkol sa Sunni at Shia, sana ay maalala ninyo ang malalim at masalimuot na kwentong ito. Isang kwento ng matinding katapatan, mga estratehikong pagkakaimali, pag-aagawan sa trono, at ang walang katapusang paghahanap ng pagiging lehitimo. Ito ang tunay na mukha ng kasaysayan. Hindi ito kailanman malinis. Palagi itong may bahid ng dugo at luha, at palagi itong hubog ng mga desisyon ng mga taong may hawak ng kapangyarihan. Ang pag-unawa rito ay ang unang hakbang upang makita ang tunay na estratehikong larawan ng isa sa mga pinakakomplikadong rehiyon sa ating daigdig. Kung nakita ninyo na ang kwentong ito tungkol sa kasaysayang militar at politikal ay nakatulong upang mas maunawaan ninyo ang daigdig ng Islam at ang mga patuloy na pagyanig sa gitnang silangan ngayon, mangyaring i-click ang like button upang suportahan ang ating video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Kasaysayan Vibe upang hindi ninyo palagpasin ang ating mga susunod na malalalim na pagsusuri sa mga hidwaang humubog sa ating mundo. Mag-iwan din ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin kung anong paksa o labanan sa kasaysayan ang nais ninyong pag-aralan at himayin natin sa susunod. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok at pagsama sa paglalakbay na ito. Hanggang sa muli, ito ang inyong historiador mula sa Kasaysayan Vibe, nag-iiwan ng mensahe ng kasaysayan ng pinakamatalas na sandata. Paalam.